Hanggang 10 pisong taas presyo sa kada litro ng diesel ang nagbabadya sa susunod na linggo. Sa gitna pa rin ito ng bakbakan sa pagitan ng Amerika at Iran. Para sa detalye magbabalita si Gerard de la Peña. Gerard, ano ang projections na magiging oil price hike sa susunod na linggo? Wala na ba talagang magiging rollback? Nako, Cheryl, mukhang sa puntong ito wala na talagang mangyayaring rollback sa susunod na linggo, dahil ang projection ng DOE base doon sa apat na araw na trading mula Monday hanggang Thursday sa Min of Platts, Singapore. So ang diesel ay pwedeng tumaas ng 10 hanggang 11 pesos ang kada litro. Ang gasolina naman ay 3 hanggang 4 pesos ang kada litro at ang kerosene ay 11 hanggang 12 pesos per liter. Bale, Cheryl, ang basis kasi ng presyohan natin for the following week, nagsisimula yan pag Tuesday, ay yung 5-day trading. So dapat Monday to Friday. So hintayin pa natin yung magiging resulta ng trading ngayong araw na ito at yun yung magiging basehan natin kung paano nga yung presyo next week. Pero sinasabi ng DOE, mukhang at this point, Cheryl, kung may mababago man doon sa presyohan, mukhang piso na lamang o ilang sentimos lamang. So mukhang tuloy na talaga itong oil price hike para sa susunod na linggo. So, Gerard, yung pinakadahilan talaga ng taas presyo ay epekto ng panibagong mga pag-atake sa Strait of Hormuz? Tama, Cheryl, yan pa rin yung yung nakikitang dahilan ng DOE kung bakit magkakaroon tayo ng price hike sa susunod na linggo. So, earlier this week may napabalitang itong Iran ay umaatake dun sa mga dumadaan diyan sa Strait of Hormuz, tapos itong US gumaganti sa Iran, tapos itong Iran gumaganti ulit, pinapatamaan naman yung mga military facilities ng US dun sa iba't ibang bahagi ng Middle East. So ang naging epekto niyan sinasabi ng DOE at ng mga eksperto na nakakausap natin, nagkakaroon ng pagkakaantala sa pagdating ng supply nung crudo na i-deliver doon sa mga refineries dito sa Asia. So anong nangyayari? Tumataas ang presyo ng refined na diesel o na gasolina at kerosene at dahil mataas ang demand para sa diesel, ito yung may pinakamalaking increase na double digit nga katulad na nabanggit ko kanina, Cheryl. Itanong ng ilan, bakit naman agad-agad ang bilis ng Oo, epekto sa Cheryl, presyo? Oo, Cheryl, tama ka dyan. Kasi parang kinukwento rin ng DOE sa atin na parang nung nagkaroon sila ng Memorandum of Understanding para nga magkaroon ng ceasefire, bigla-biglaan din yung pagbaba ng presyo. Parang if I remember it correctly, at that time nakakita tayo ng pagbaba na as much as 10 pesos per liter. Hindi ko maalala kung gasoline yun o diesel. Basta medyo malaki rin yung pagbaba ng presyo. So ngayon nagkakagulo na ulit sila at mukhang nakalimutan na itong Memorandum of Understanding para sa isang ceasefire. Ganun din kabilis yung pag-akyat ng presyo. At ramdam na rin dun sa ibang refineries dito sa Asia yung epekto nga ng pagkakaantala ng deliveries ng crude oil, Cheryl. Sabi ni Secretary Garin, may plano raw silang magtalaga ng definite price adjustment kesa dun sa kasalukuyang flexible ranges. Pwede mo ba itong ipaliwanag at bakit daw ito ipatutupad? Oo, Cheryl, kung mapapansin ng mga ng mga tagapanood natin at tagapakinig na every week recently ang ibinibigay ng Department of Energy na price adjustments ay range. So kunyari, magkakaroon ng price increase na around 10 hanggang 11 pesos. So range 'yan. Ginawa yan ng DOE para kumbaga matulungan naman yung mga oil companies doon sa paghahanda, doon sa pagbabalik normal ng presyohan natin once nga na maging normal na yung supply situation dyan sa Strait of Hormuz. Pero ibabalik na dun sa dati na merong isang presyo lamang na imamandato para sa mga oil companies. So napaka-definite. Pag 10 piso ay 10 piso. No more, no less. Hindi na, wala nang ibang presyo. At ito naman daw ay para maproteksyonan ang mga consumer na katulad natin, lalo't ngayon medyo volatile pa rin, malikot pa rin ang presyo ng langis sa international market para maproteksyonan tayo sa ganitong klaseng environment, Cheryl. Dahil dito, tuloy-tuloy na ba yung pagtaas ng pamasahe sa mga PUV? Magkano at kailan ito ipatutupad, Gerard?
Cheryl, sa ngayon, wala pa tayong balita kung paano na nga ba nangyari dito. Ano? Pero sa huling pagkakausap natin sa LTFRB, sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board, mukhang definite na yung pagtaas ng pasahe natin. At hinihintay na nga lamang yung desisyon ng Palasyo at saka ng Department of Transportation tungkol dito. Ano? Ang sinasabi ng LTFRB kahapon, mukhang mapapagbigyan yung petition na 1 peso na pagtaas sa pasahe sa traditional jeepney at 2 pesos naman para sa base fare ng modern PUV. So yung modern jeepney, yung traditional jeep natin, 13 pesos ngayon ang pasahe, magiging 14 pesos. Tapos yung traditional jeepney, parang nasa 14 pesos yata ngayon o 15, tapos madadagdagan ng 2 piso. Tapos yung kada 1 kilometrong takbo ay madadagdagan ng 10 sentimos. So ngayon, ang huling balita natin dyan, Cheryl, itong LTFRB ay nagbigay ng recommendation sa Department of Transportation at yun pa lang yung aaprubahan pa ng DOTR. Pero kung ano yung nasa rekomendasyon na yun yung aalamin natin, Cheryl. Maraming salamat, Gerard de la Peña.